Alam mo bang ito lang ang lungsod sa mundo na walang mga sasakyan? Kahit ang mga bisikleta ay walang silberito dahil wala itong kahit isang kalsada. Pagkakaroon ng kotse o bisikleta ay walang saysay. Ang lahat ay dinisenyo para lamang sa paglalakad sa makikitid na iskinita na parang sapot ng gagamba. Ang pangunahing paraan ng transportasyon dito ay mga bangka. Mula sa mga bus na kayang magsakay ng daan-daang tao hanggang sa mga bangkang pulis, ambulansya at kahit mga truck ng basura. At sila ay lumulutang sa tubig. Ang simbolo ng lungsod ay ang gondola, makinis at makintab na itim na bangka. Dinisenyo ito ng hindi pantay upang ang gondolier ay makatayo sa isang gilid habang diretso pa ring umaandar ang bangka. Walang tunog ng busina, walang polusyon, tanging tunog lamang ng sagwan at tubig na tumatama sa mga tulay. Walang traffic sa kalsada pero may traffic ng mga bangka. Kakaiba pa, ang lungsod na ito ay hindi itinayo sa mainland. Hindi nasa ibabaw ng 118 maliliit na isla na pinagdurugtong ng mahigit 400 tulay at libo-libong makikitid na iskinita. Napakadaling maligaw dito, minsan pati Google Map ay nahihirapan. Kapag taglamig, binabaha ang lungsod. Kapag tumataas ang tubig dagat, napipilitan ang mga tao na maglakad sa ibabaw ng tubig. May populasyon itong humigit kumulang 250,000 katao, ngunit tumatanggap ng 30 milyon turista bawat taon. Ang turismo ang pangunahing pinagkukunan ng kita ng lungsod. Ayon sa mga eksperto, posibleng tuluyang lumubog ang napakagandang lungsod na ito sa loob ng humigit kumulang 60 taon dahil sa pagkatunaw ng yelo sa mga polo. Sa kabila ng kawalan ng kalsada, matibay na lupa at kahit pinagkukunan ng sariwang tubig na gawing isang makapangyarihang lungsod sa tubig ng mga taga-Venice, ang isang maputik na latian. Sa simula, napaka-unstable ng lupa sa Venice, lumulubog ito kahit sa bigat ng isang tao. Upang masolusyonan ito, nagdala sila ng napakaraming kahoy at nagbaon ng mga poste ng kahoy ng humigit kumulang 5 metro sa lupa hanggang maabot ang mas matibay na layer ng lupa. Inatag ang ibabaw ng poste, nilagyan ng mga tabla upang pantayin ang bigat at tinakpan ng espesyal na batong istrian na nagtaas sa pundasyon ng mga gusali sa ibabaw ng tubig. Dahil ang mga poste ay laging nakalubog at hindi naaabot ng hangin, hindi agad nabubulok ang kahoy. Sa pagkakaroon ng matibay na pundasyon, nagsimula ang pagtatayo ng lungsod. Isa pang malaking hamon ang pagbibigay ng inuming tubig sa daang-daang libong residente. Di sapat ang pagdadala ng sariwang tubig gamit lamang ang mga bangka. Sa halip, naghukay sila ng malalaking hukay sa mga bukas na lugar at nilagyan ito ng luwad upang maiwasan ang pagtagas. Yan ito ng buhangin at graba at nagtayo ng balon sa gitna. Mga batong sahig na pahilis ang disenyo ay nagdadala ng tubig ulan papunta sa mga layer ng pagsasala kung saan dumadaan ito sa buhangin at graba bago mapunta sa balon. Maging ang mga bubong at alulod ng mga kalapit na gusali ay idinidirekta rin ang tubig ulan papunta sa mga lugar na ito. Sa ganitong paraan, nakabuo sila ng isang buong sistemang pangkolekta ng tubig ulan sa buong lungsod. Ito ang Venice, Italy, ang lungsod na unti-unting nawawala sa ilalim ng tubig.